nagdisermonan ako. Si Daddy naman, wala na siyang oras para sa akin. Tapos si Jerome, ako yung sinisisi niya sa nangyari kay Tita Aida. Pinalayas ako ni Mommy. Wala na nagmamahal sa akin. Nandito ako. Mahal kita. Ako bahala, Steve. Hanggang kailan mo ba planong kupupin si Darlene? Hinahanap na siya ni Ziggy at saka ni Mama. Dito lang sa bahay ko ang anak ko. Mahigit isang araw nang nawawala ang anak natin. Umalis lang yung bata, kala mo na, katapusan na ng mundo. Kung magsalita ka, kala mo kung sino-sino lang nawawala eh. Anak kong nawawala! Kaisa-isang anak kong nawawala! Punta si Sir Ziggy, nagwawala. Nahanap niya si Darlene. Marilyn, may balita ka ba sa kanya? Alam ko kung nasaan siya. Doon muna siya sa amin tumitigil. Ayos naman siya. Naalagaan siya mabuti ni Inay. Marilyn, alam ko wala akong karapatan para hingin to sa'yo, pero baka pwedeng ikaw muna mag-alaga kay Darlene. Hindi mo siya pababayaan na. Happy 7th birthday, Love Jerome. Akin na nga yan. Bakit mo pinapakilaman yung gamit ko? Kasi wala akong magawa dito. May TV nga kayo. Wala naman kayong cable. I just need something to entertain me. Oh, eto. Yan. Ito, basahin mo. Ito. Bakit mo ba pinagtsatsagaan yung lumang libro na yan? Dahil ba nakalagay, Love, Jerome? Alam mo, nakakaawa ka eh. Hanggang ngayon ba naman umaasa ka na magkakatuluyan kayo? Hindi. You know what? Sige, sa'yo na siya. You have my blessing. Kasi alam ko na kung anong klaseng tao si Jerome. And you know what? Kung hindi niya ako kayang pagtanggol, then he doesn't deserve my love. Hindi siya ganung tao. Mabait at tao si Jerome. Kung alam mo lang sana kung bakit ka nilayuan, may intindihan mo siya. Alam mo, nakakaawa ka. Hanggang ngayon, ang taas-taas pa rin ang tingin mo sa kanya. Samantalang siya, kaibigan lang ang tingin niya sa'yo. You know what? You're always going to be that best friend that will never be his girlfriend. Ayos lang ba kayo dito? Opo, Nay Perlita. Tignan mo, pinahiram lang ako ni Marilyn ng mga libro. Thanks, Marilyn. Sige po, magbabasa lang po ako. Sige. Naku, Mama Josie, konting-konti na lang talaga. Pupuno na ako dyan sa Darlene na yan, ah. Kalma ka nga. Naiintindihan kita eh. Sino ba namang hindi mabubwisit tuwing paggising sa umaga, yung una mong nakikita, yung kaaway mo. Uchoy, Marilyn, mangako ka sa akin, hindi mo papatulan yung babaeng yon. Eh, hindi ko naman po kaya makipagplastikan sa kanya, Mama Josie. Hindi naman kasi ako ganong klaseng tao, no? Pero tinan mo naman tong si Inay. Lahat ng gusto ni Darlene pinagbibigyan niya. Teka lang ha. Ikaw ba, galit ka kay Darlene? O nagsiselos ka sa atensyong binibigay ng nanay mo sa kanya? Hindi naman po, Mama Josie. Ayos na naman sa akin na nandun si Darlene. Eh, bisita siya ni nanay, di ba? Kaya natural lang na asikasuhin niya yun, naalagaan niya. Tsaka kaya ako lang naman talaga tinitiis si Darlene sa bahay kasi dahil kay Inay. Kasi gusto niyang si Darlene nandun sa bahay. My God, Darlene. Alam mo bang kanina pa ako takot na takot? Akala ko nga sasaksakin na ako ng mga kuya tambay dyan sa labas eh. Ang daming lugar, bakit dito ka pa nagtatago? Kasi naman wala na ako ibang mapupuntahan eh. Si Nay Perlita lang, buti nga tinanggap niya pa ako dito eh. Yeah, but you should have been smart enough to decline the offer. Look at this place. Alam mo, bumalik ka na ng-resort, okay? Alam mo ba na worried na yung family mo kakahanap sa'yo? Ayoko bumalik ng resort. Galit pa rin ako sa kanilang lahat dun, no? No, you can stay here anymore. Ano ba? You know, if you want, you can just stay in my place. I'm returning to Manila 2 days from now. Mamaya kung anong infection pa yung makuha mo dito, kadiri. Ka ba? Kain muna kayo. Salamat ho, Nay Perlita. Thank you pa.
Gusto mo? There's no way I'm drinking that. Bakit? Malinis naman siya eh. Hello? Ebola virus, it's all over. Shh, pwede ba tumahimik ka nga? Why? I'm just saying the truth. Yung pagmumukha mo, yan, nako. Alam ko kung bakit ka nandito eh. Nag-i-enjoy ka eh. Feeling mo nasa zoo ka. Yung Marilyn na yun as the baby monkey. And your nanay Perlita as the mother orangutan. You would shut up. Marinig sa'yo. Grabe, Darlene. Bakit iniinom yan? It's not bad, and they're not bad people, okay? No. Tsaka init ah. Stop calling her a monkey. She is. You know her face? The baby monkey, the pet monkey, remember? Nabanggit sa akin ni Marilyn, ha? Nabubwisit na siya dyan kay Darlene. Kung ano-ano na naman sinasabi niyan kay Marilyn kasi. Baka naman masyado lang sensitive yan si Marilyn. Oh, hindi. Masyadong insensitive si Darlene. Hanggang kailan pa ba yan dyan sa inyo? Narinig ko nung sabi, luluwas na daw papuntang Maynila. Nag-usap sila nung kaibigan niya. Pero hindi ako papayag. Kakausapin ko si Giselle para hindi matuloy yung pinaplano nila. Yes, hindi pwedeng habang buhay, itatago mo yan, Darlene na yan dyan. May sariling magulang yan na maghahanap sa kanya. Ako ang tunay niyang magulang. At masaya ako, nakapiling ko siya. Aba, si Marilyn, hindi na masaya dyan sa bisita niyo. O paano, tiis-tiis na lang, ganon? Umaasa pa rin ako na magkakaayos yung dalawa at magkakaturingan din silang tunay na magkapatid. Okay, bye, girl. Thank you, ah. Ikaw rin, ingat ka. Bye. See you! Anong problema mo? Narinig ko na nilalait nyo at pinagtatawanan ng nanay ko. Ang bait-bait ang nanay ko sa'yo. Pinatira ka namin dito, pinakain ka namin ng tama, tapos ito'y gaganti mo. Tatawagin mo siya kung ano, orangutan, ano pa? Teka lang, ah. Nagjo-joke lang ako. Bakit? Ano bang gusto mong gawin ko? Umiyak? Ayos lang sa akin eh. Naku na lang sana ang laitin nyo. Pero wag na wag yung dadamay ang nanay ko. Pwede ba? Umayos ka, ang drama-drama mo. Kung para sa'yo, maliit na bagay lang to, pues sa akin hindi. Hindi mo kasi alam eh, hindi mo nararamdaman yung sakit na nararamdaman ko sa tuwing nilalait ako tungkol sa pagmumukha ko. Sabihin mo sa akin, ano nga bang nararamdaman mo? Ano bang pakiramdam na pangit ka at walang nagkakagusto sa'yo? Na kahit si Jerome ayaw sa'yo? Grabe ka, no? Mukha ka nang ang unggoy, tapos asal-ahas ka pa. Aba! Sinisobra ka ba? Akala mo yung mga kita! Ano? Ha? Ang kapal mo ka na ba? Ako? Ang kapal yung mukha mo! Pinatira ka namin na wala kang utang na naman! Bakit ka pumapayag na saktan ka ng asawa mo tapos kung pagsalitaan ka ng mother-in-law mo para kang servidora dito? Sa tingin mo ba gusto ko yung ginagawa nila sa akin? Kung gano'n naman pala, bakit hindi mo hiwalayan si Siggy? Kung hindi nyo naman mahal ang isa't isa. Wala na akong ibang pamilya. Wala na rin akong kaibigan. Wala na akong choice. Ito na yung buhay ko ngayon. Alam mo, pero sa laki na makukuha mo after the annulment, you can start a new life. Kung hindi ka naman close sa anak mo, you can surrender your custody rights to Darlene para mapunta sa iyong resort. Kahit naman maghiwalay kami ni Ziggy, wala pa rin ako makukuha. Kasi bago kami kinasal, pinapirma ako ni Mama ng prenup. Bakit ka pumayag? Kasi mahal ko si Ziggy.
Tsaka, hindi naman yun ang habol ko sa kanya eh. Tsaka, isa pa, meron din naman akong pera na ipinamana sa akin ni Doña Carmen bago siya namatay. Hindi ko na akalain na mauubos ko yun. So gusto mo na rin pala yung buhay na mala-impyerno dito? Mas gugustuhin ko naman to kaysa sa buhay ko noon. Tsaka, dami ko nang nagawang hindi maganda. Ang dami ko nang sinakripisyo. Ang dami ko nang tiniis para talikuran ng buhay na to. Ano ba nangyayari sa inyong dalawa? Bakit kayo nag-aaway? Siya may kasalanan. Wala akong ginagawa, tapos bigla niya ako sinugod. Ako? Ako may kasalanan? Dinig ko. Nilalain pa kami mag-ina? Teka lang Nay Perlita, wala akong ginagawa. Si Alice ang lahat ng yun. Pero wala kang ginawa. Hinayaan mo siya, nililitayitin kami. Tumatawa ka pa? Tama na. Hindi importante kung anong sinasabi ng ibang tao. Tanggap ko kung anong itsura ko. Pero Nay, hindi kita pinalaking ganyan, Marilyn, ha? Hindi kita pinalaking nananakit. Pero Nay, pinagtatanggol ko lang naman kayo Hindi ko kailangan pinagtatanggol mo pa ako. Humingi ka ng tawad kay Darlene. Marilyn? Hayaan nyo na. Pasensya ka na, Darlene. Nasaktan ka ba? Akala naman niya kung sino siya. Kapal ng mukha, siya na nga itong nakikitira sa amin. Siya pa yun ang away sa akin. Grabe. Marlene, relax. Huwag mong hayaan pangunahan ka ng init ng ulo. Tignan mo yung nangyari kanina. Po naman na may mali ako. Hindi ko siya dapat sinaktan, pero sumusobra na siya eh. Kaya nagdilim talaga yung paningin ko, nasampal ko siya. Sobra na siya eh. Alam mo, hindi kita masisisi sa ginawa mo. Pinatanggol mo lang yung sarili mo. Hindi porke maganda siya, may karapatan na silang pagsalitaan ka ng ganun. Hindi ko pa naiintindihan mo ako. Samantalang sila hindi. Tapos kinampihan pa niya yung babaeng yun. Hindi man lang niya ako pinakinggan. Baka naman ayaw ni Aling Perlita na lumala pa yung gulo. Siyempre, nihiya siya kay Darlene dahil bisita niyo siya. Ay, Marilyn, konting tiis na lang. Papalis din yung Darlene na yan sa bahay niyo. Konting tiis na lang. Darlene, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo. Ayoko makipag-usap kahit kanino. Ako na mismo humihingi ng tawad sa ginawa sa'yo ni Marilyn. Hindi ka niya dapat sinaktan. I said, leave me alone! Ano, Mars? Nakausap mo na si Darlene? Ay, nako. Kahit ano atang gawin kong dasal, hindi na talaga magkakaayos yung dalawa. Kasi sabi ko naman sa'yo masyado nang malalim yung hidwaan ng dalawang yun. Hindi na pwede magtagal sa isang bubong. Parang pati nga si Marilyn, nagtampo na rin sa akin eh. Kasi nga, kinampihan mo si Darlene. Ang iniisip ko lang naman kasi si Darlene. Dahil kaya nga na palayas yun dun sa kanila dahil kinumbinsi ni Giselle na wala siyang kakampi dun. Ayoko namang maramdaman ng bata na ganun din dito sa bahay ko. Kaya pinanigan mo siya, di ba? Kawawa naman si Marilyn. Tanging kasalanan naman nun pinagtanggol kayong dalawa. Kilala mo yun. Mars, hindi yun makikipag-away kung hindi yun inudyok ni Darlene. Si Rodora talaga kasi may kasalanan ng lahat ng to eh. Kung minahal lang sana ni Rodora si Darlene, hindi sana hindi lumaking ganyan yung bata. Ang layo na ng narating mo, Rodora.
Sino ba naman ang mag-aakala na ang dating pangit aasenso ng ganito? Pero masaya ka ba talaga? Di ba ang tanging pangarap mo lang naman noon? Mahalin ka ng mga tao. Hanggang pangarap na lang talaga siguro yun. Hindi ka gusto ng pamilya mo. Please. Alalahanin mo, matagal ka nang gusto mong iwan ni Ziggy. Pero dahil kay Darlene, nandyan ka pa rin. Ngayon kung tuluyang mawawala si Darlene, mawawala ka na rin. Yung matalik mong kaibigan, ayaw ka rin makausap. Paano mo nagawa sa akin, Torodora? Paano mo ako nagawa lukuhin? At ang anak mo, kahit kailan, hindi mo maaangkin. Mahal ko naman po kayo eh. Pero hindi ko po kayang ipagpalit ang nanay ko. Anak? Nagtatampo ka ba sa akin? Pasensya ka na, ha? Alam ko naman, mali ako. Patawarin mo sana ako. Eh, wala naman kayong kasalanan eh. Si Darlene talaga yung unang gumawa ng away. Tama na, anak, huwag na tayo magsisihan. Pero Nay, kahit anong iwas ko, kahit anong pagtitiis ko, may hangganan din po ang pasensya ko. Anak, magkaiba kasi kayo ng sitwasyon ni Darlene. Ikaw, napalaki ko ng tama. Puno ng pagmamahal. Si Darlene naman, lumaki nga sa karangyaan. Pero ni minsan hindi nakatikim ng pagmamahal sa kanyang ina. Kaya, sana ikaw na lang munang umunawa. Nay, ako na nga yung talo dito. Ako po yung iintindi sa kanya. Alam mo, anak, iniisip ko nga, siguro kung nasa tabi ako ni Darlene nung lumalaki siya, siguro nagabayan ko siya ng tama. Hindi siya lalaki ng ganyan. Kaya anak, ikaw na lang muna magpakumbaba. Halika na, pasok na tayo. Darlene, ano ginagawa mo? Saan ka pupunta? Aalis na ako na Perlita. I think I've overstayed na eh. Saan ka pupunta? Babalik ka ng resort? Hindi po. Baka mag-hotel na lang siguro ako. Mas okay na ako doon. Naku, malayo pa yung kabilang bayan. At gabi na rin. Delikado para sa'yo. Oo nga naman, Darlene. Mas ligtas ka dito. Para ano? Saktan mo ko ulit? Darlene, hindi ko naman sinasadya yung nangyari kanina eh. I'm sorry. Kung nasaktan kita, nauna kasi yung galit ko sa'yo eh. Hindi na ako nakapag-isip ng tama. Sorry. Nagpapakumbaba na si Marilyn. Patawarin mo naman siya. Hindi na naman mauulit yon. Kung gusto mo, saktan mo ako ulit para makaganti ka. Just stay out of my way, okay? Jerome, pasensya ka na, pero mukhang may hirapan ako dun sa hinihiling mo sa akin. Ang hirap nang intindihin ni Darlene eh. Hindi talaga kami magkakasunong dalawa. Kasalanan ko lahat to eh. Masyadong dinibdib ni Darlene yung pag-iwan ko sa kanya. Kaya pati ikaw na pag-iinitan. Pasensya ka na, Marilyn, ha? Teka lang, bakit ba ganyan kayo ni Inay?
Parehas yung sinisisi yung sarili nyo kung bakit nagkakaganyan yung bagaspang na ugali ni Darlene. Matanda na siya. Kung ano man yung sinasabi niya, kung ano man yung ginagawa niya, desisyon niya yun. Ano nang pinagbago niya, Marilyn? Okay naman yung dating Darlene eh. Alam mo ba ng mga bata pa tayo? Lagi niya tayong niyayaya doon maglaro sa shop nila tapos pinagawa natin yun para hindi tayo mahuli ng lola niya. Eh di ba nga, ikaw pa yung lookout namin nun? Oo, ako yung security guard niyo habang sinusukat niyo yung mga gown doon. Nakakamiss nga yun. Sana ganun na lang din kasimple yung buhay natin eh. Mas simple po pagka tinulungan niyo ako dito. No. Uy, Sorry. sige Hindi na. naman Nonoy's Kitchenette, no? Jerome's Kitchenette. Tama na. Tama na. Aida. Hindi ka kasi sumasagot sa text tsaka sa tawag ko eh. Kaya nagpunta na ako dito para singilin yung utang mo. Pang-klase ka talaga, no? Pera pa rin. Pwede ba? Makontento ka na kung anong meron ka. Makontento ka na, Aida, sa napakalaking halagang ibinigay ko sa'yo sa maraming taon. At ano? Hahayaan na lang kita na manalo ulit? Giselle, ibang Aida na tong kaharap mo. Kung dati hinayaan kita, ngayon, hindi na. Sorry hindi ko kasi alam. Competition pala to. O sige, kung yun ang gusto mo, pasok ka na sa resort. Hindi pala pwede. Kasi meron ka palang restraining order. Isang tawag ko lang pala. Halika na sa kulungan. So, bibilangan na kita. 1. 2. Di pa tayo tapos. Babalikan kita, Gisela. Tandaan mo yan. Ano po kayo yung sinasabing sekreto ni Ma'am Aida tungkol kay Darlene? Wala akong karapatang tawagin siyang anak dahil hindi mo siya anak! Anak ko si Darlene! Totoo ba ang narinig ko, Nay Perlita? Ako yung anak ninyo? Natatandaan ko din noon, narinig ko, sinasabi niya na meron din daw siyang alam na sekreto ni Ma'am Giselle. Bakit mo kami pinagpalit ni Marilyn? Kasi maganda ka! Si Marilyn pangit! Pati si Darlene ngayon, mawawala na sa'yo eh. Paano galit na galit sa'yo? Tinago mo yung totoo sa kanya. Wala kang sasabihan kahit na sino. Kahit si Jerome pa yan o kahit si Marilyn na yan. Ako pa rin si Darlene Carbonell. Parang tama si Aida eh. Siguro kaya mo siya pinakulong para pagtakpan ng mga kasalanan mo sa amin. Nanadya ka eh. Anong gagawin? Hindi mo ako pwedeng saktan. Total, wala naman yung kaisa-isang dahilan para sa pagsasama natin. Maghiwalay na lang tayong dalawa. Hindi naman kailangan magkasakitan. Pag-usapan natin to! No! Gusto kong mamili ka! Pumili ka! Ako o siya! Na bituin